Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo, detalyado at hindi bitin na weekly reading for August 11 to 17. So Taurus, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano lalamanin na inyong kapalaran sa mga petsa na yan. So, upo na po kayo. Sit back, relax, and enjoy our reading. Use your intuition, Taurus, para makuha mo yung para sa'yo. Okay? So Taurus, meron pa tayong pangmalakasang isang tanong. Kung meron kang one question later, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lang ha, huwag mo isusulat sa baba, sa isip lang. We will answer that later. So stay tuned for that. So Taurus, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Ako, napakabait niyo po sa akin. Napaka-generous niyo po at napaka-supportive niyo po. Kasi yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo eh. So thank you again for not skipping the ads. So Taurus, follow me again on Facebook. Pwede po akong sundan doon, James Tarot PH. Okay? Taurus, so naghihintay sa inyo yung buong August 11 to 17. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Death card. Lovely. In the area of what you need, you have the Temperance card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Swords. Ooh, interesting. In the area of your near future, you have the Emperor card. Wow. In the area of your challenge for the week, you have the Chariot card. Beautiful, beautiful. In the area of your fortune, you have the Seven of Pentacles. Dalawang 777 is here, telling you you're lucky and you have the power this time. In the area of your divine messages, you have the Five of Swords. At ang outcome mo for the victors, ito yun, ano kaya yan? Mamaya sabay-sabay siyang bubuksan, sabay-sabay siyang babasahin. Okay? So Taurus, bago tin basahin ang full spread mo, ano muna ang lingering energy in your background? You have the Two of Cups. Wow! Soulmate energy. Nakita ko rito, Taurus, na may mga bahay kang makukuha ng maayos in a very, very good communicative way. Okay? Kailangan magaling ka doon makipag-usap this week. No? Yan ang magiging power mo. Meron ko nakita sa inyo na either baka mamaya meron kang gustong gawin pero hindi ka nila naiintindihan, o meron kang gustong iparating pero na-misinterpret ka, mga ganyan. O kaya meron kang gustong nilang malaman pero hindi mo masabi-sabi ng buong buo at sila confused sila sa'yo. So ngayon, linggong ito, kailangan ng masinsinan, diretso, klarong pag-uusap para makuha mo yung mga bagay na talagang deserve mo makuha o gusto mong makamit this time. Lahat naman doon ng bagay na makukuha sa matinong usapan, di ba? So parang ganun ka din. So find better ways or better solution or better option kung paano mo matatawid yung isang pag-uusap, negotiation, pagbebenta o pagbili ng isang bagay ng matino. At lahat ng bagay ay klaro. Yung para bang pag uwi mo, ay, ano kayo sinabi niya? Ay, hindi ko naintindihan. Eh, ano ba yung pinirmahan ko? Hindi ko naunawaan. So, kailangan lahat, bago maiwanan ng pag-uusapan na to, dapat clear sa'yo kung ano yung bagay na pinag-uusapan ninyo. You get the better end or you get the equal end of this negotiation. Nakita ko talaga ito, kontrata or pagbebenta ng property, pagbili ng property, or pag-uusap, negotiation, or interview, pwede rin interview or training for someone. Nakita ko na ibibigay nila yung matamis silang oo kung gagawin mo rin yung part mo na talagang kausapin sila ng maayos, very, very smooth sailing, at saka yung mga narinig ko dapat prepared ka daw. I don't know why. Dapat daw prepared ka this week para short ball talagang iyo yung matamis na oo ng kliyente na yan. Parang ganyan. Okay? So, yan ang lingering energy in your background, clear communication with someone para makatulong sa'yo makuha mo yung good outcome this week. Okay? So, yan ang background mo, energy in your background. Alamin natin kung yung full spread mo at the center, you have the Queen of Pentacles. Yes, this week ang iyong gagawin ay pagtaas ng iyong pagkakakitaan o pagkamal na maraming pera, Taurus, this week. Okay? Either you're gonna get the money that you need, or meron sa inyo magbabayad ng utang o babayaran na, ganyan. So ngayon parang may pera ka na para pang gastos o pang pundar doon sa mga bagay na gusto mong palaguin this week. Some of you ay nag-iisip ng magnegosyo, nag-iisip na tumayo sa sariling paa or kumawala na sa isang corporate job or sa isang employee status at patungo ka na sa iyong sariling pagkakakitaan, ganyan. Kaya ngayon parang sabi ng spirits mo, meron ka daw mga taong dapat kausapin, pagpaalaman, or maging supplier o makakatulong sa'yo para sa perang ito o sa blessing na ito, para in order for you na maging aware ka at maging equipped enough ka
para panghawakang mabuti itong blessing ito at lumago siya fully sa buhay mo in a perfect way. Sabi ng spirits mo, if you need to talk to someone na magbibigay sa'yo ng linaw, magbibigay sa'yo ng advice, magbibigay sa'yo ng parang, uy Taurus, ganito ang gawin mo, lalago yan. Uy Taurus, mali ang hakbang mo, ganito dapat, ganito ang sistema, ganito ang tradisyon, ganito ang batas, ganito ang ginagalawan sa industriya na yan, ganito gawin mo. Parang they are people ready to give you valuable information na ikaw in return naman gagawin mo yung tama. Ganyan, no? So nakita ko talaga for some, yung kontrata, andyan na, in your favor, may pera ka na. O kaya yung negosyo bubuuin mo, ayan, marami ka na nakakausap at yung mga papers na inaasikaso mo, yung mga permits na inaasikaso mo, yung training or interview na inaasikaso mo, ayan, magubunga siya na maganda in your favor. Kaya naman sabi ko sa'yo, tungkol sa perang ito, tungkol sa trabaho na to, negosyo na to, kung ano man po magiging source ng kaperahan mo this time, kung naghahanap ka, sa view ha, narinig ko to bigla, nakita ko din. Kung naghahanap ka ng resources, pera, naghahanap ka ng pera ngayon, pagkakitaan mo, para pantustos sa pangangailangan mo this week, lahat daw nadadaan sa matinong pag-uusap. Narinig ko, kailangan magaling ka sa sales talk. Kailangan magaling ka sa bulahan. I don't know why. Ayaw kitang bulahin. Ayaw kitang loko-lokohin dito o sabihan kita ng kung ano-ano para lang masabi sa iyo na tama yan. Pero narinig ko talaga yung word na bulahin mo. I don't know why. 'Di ba sa mga nagbebenta sa palengke, nagbebenta sa mga ukay-ukay, nagbebenta sa mall, magaling sila magbola, magaling sila mag-sales talk, magaling sila, "Uy, ma'am, bagay sa iyo to. Bagay sa paa mo yan. Bagay sa iyo yung earrings na yan, ma'am. Bagay sa iyo yung time to nakakapayat, ma'am." 'Di ba may mga ganun, magaling sila mambola? Para yun daw ang kailangan mo gawin ngayon, Taurus. That's what I'm hearing, no? Dapat magaling ka mambola para makuha mo yung matamis nilang oo. Makuha mo yung great end of the conversation or great end of the negotiation para yung perang inaasahan mo o yung trabaho opportunity na inaasahan mo ay makuha mo this time. Nasa diskarte mo daw yan, Taurus. Discarding malupit. Yes, discarding malupit. Bulahin mo sila kung kinakailangan. Talagang to get their sweet yes. Okay? Talaga sabi ng spirits mo, nasa diskarte mo to, Taurus, diskarte mo to. The Queen of Pentacles being clarified by the Page of Wands. Yes, talaga bang ma-excite ka daw sa paparating. Talaga meron kang, nakita ko to, new job, a new opportunity, someone's giving you, parang kinukuha yung serbisyo mo, Taurus, parang ganun. Parang, oy Taurus, pwede ka ba ngayong araw na to? Kasi nakita ko magaling ka sa ganyan. Di ba marunong ka magganyan? Sama ka naman sa amin, bayaran na lang kita, parang ganyan. So ikaw naman, parang, uy, pera yun ah. Uy, pagkakakitaan yun ah. Why not? Parang ganyan, no? So parang, sabi ng spirits mo, wag mong katakutan o wag mong iwasan yung mga potensyal na kumita ka ng malaki. Okay? Ito yung pagkakataon talagang paganahin mo yung mga connection mo, paganahin mo yung mga relationships mo, makakatulong sa iyo yan bilang backer mo, bilang connection mo, no, para magbukas sa iyo mga oportunidad na lumago ang iyong kaperahan. Napakaganda for you. In the area of what you want, you have the Death card here. Death card, sinasabi ng spirits mo, yun, parang ikaw mismo gusto mo nang baguhin yung buhay mo. Sawang-sawa ka na, no, Taurus? Sawang-sawa ka na sa hirap, sawang-sawa ka na sa ginagawa mong trabaho na parang very toxic ni boss o very toxic na yung galawan. Parang lahat na lang trabaho binagsak sa'yo. Pero in return, parang alit-lit na ng sweldo. Parang ganyan. No? O kaya pagod na pagod ka, ang dami-dami mo ginagawa, pero parang hindi sapat. No? Naramdaman ko yan for you. Kaya sabi mo, gusto ko na pang baguhin ang buhay ko, Lord. Handa na po ako for the change. Handa na po ako para i-transform ang life ko for the better. Kaya naman ngayon, galingan mo yung sales talk. Galingan mo yung pakikipag-usap sa iba't ibang tao, sa boss, kay supervisor, sa potential mong bagong trabaho, sa yung interview, no? Yung mga connection, yung mga backer mo, palakasin mo yan at kontakin mo na sila kasi nakita ko talaga it will transform your life, okay? A Death card, nakita ko talaga your connections is your foundation for a brighter future. Yung mga dating kakilala, mga dating katrabaho, parang tayo matuto rekindle, tayo matuto really talk to them and makipagkamustahan ka sa kanila. Baka mamaya meron palang trabaho bukas sa kanila o meron pala silang opportunity na alam, baka makatulong yun sa'yo. Especially here, you're on the path of transformation. Handa ka na eh. Bukas palad ka na sa bagay na parang I need change. I need to level up. Ganyan. So ngayon, naghahangad ka rin ng pagbabago sa buhay. At nakikita ko na, yes, something is coming for you this time. Kaya naman galingan mo, husayan mo. At huwag kang masyadong choosy. At huwag kang masyadong mamili-mili. Pag dumating ang pagkakataon at hinahangad ka na bigyan ng effort mo, go push. Saka mo nang isipin kung, teka, paano ba to? Paano ba yan? Kaya mo yan. You can learn as you go. Ika nga, no? Ipakita mo sa kanila na ikaw yung right person for that opportunity. The Death cards being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, ngayon, talaga namang hindi ka nagmamadali.
nakita ko yan. Nagkaplano kang mabuti. Some of you are nagkaplano na lumipat ng trabaho, nagkaplano na lumipat ng bahay o lumipat ng lugar, no? You want to really transform your life for the better. At ngayon, nakita ko na matagal mo 'tong pinag-iisipan, matagal mo 'tong pinaplano. Some of you nakakwento na sa kaibigan, nakakwento na sa magulang, nakakwento na sa lover, nakakwento na sa mga anak na parang mga anak, sa tingin mo kaya lipat na ako doon, no? Lipat tayo ng bahay o kaya lipat tayo ng trabaho. O kaya why not anak, uwi na kaya ako sa Pilipinas, magtayo tayo ng negosyo natin. Parang ganyan. O kaya anak, sa tingin nyo kaya mag-abroad na ako, no? Parang marami ka mga bagay na magpapabago sa buhay mo, pero ngayon iniisip mo pa lamang o pinagpaplanuhan mo pa lamang, no? You're on the planning stage pa. And maganda yan kasi nakikita ko na nag-iisip ka na magpapaangat sa'yo at nasa right step ka, okay? Nasa right path ka this time. So, continue Taurus, na magkaroon ka ng communication with a lot of people. Ask them kung tama ba to, why not gawin ko to plano ko, sa tingin nyo tama ba? So timbangin mo. Once you ask a lot of people with your communication skills, makikita mo yung tamang landas sa tamang strategy moving forward. At nagiging buo na tong planong to someday or somehow, no? Talagang wag mo daw madaliin yung plano mo. Relax. Patungo ka naman sa transformation. Ngayon ang pagkakataon na kalmahan mo lang. Pagplanuhang mabuti at wag mong madali. Wag kang agad mag-jump sa conclusion. Huwag ka agad na mag-act based on your emotion. Ito yung pagkakataon talagang hinay-hinay lang, okay? In the area of your what you need is to take a moment of patience. Okay? Relax lang. 11:11 is on the clock. Nasa tamang direction ka naman. Pag sinabing 11:11, time to make a wish. Because this is a manifestation number. So kung meron kang wini-wish this time, Taurus, nakita ko kasi 11:11, make a wish na. Okay? Now, pause mo to, pwede rin, and then get back to me pagkatapos na yung wish mo. So, with the Temperance card in the area of what you need this time around is to have a long patience. Kasi marami ka pang gagawin. Marami ka mga bagay na kailangan mahaba ang pasensya kasi baka mamaya yung pag-uusap mauwi sa wala. Baka mamaya may misinterpret ka kasi akala nila galit na galit ka. Pero hindi. Nagmamadali ka lang kasi. So, akala nila iba na interpretasyon nila sa ginawa mo kasi nirush mo yung isang bagay. So, importante, huwag mong mamadali and take your time. Beautiful things take time to create, okay? Ngayon, gawin mo lang yung mga kaya mo. Continue manifesting, continue working on it, and don't rush, okay? Relax lang. Keep the peace. Maganda may tahimik at maganda na may kapayapaan sa ugnayan mo. Bring back the harmony. Magandang relasyon, maganda pakikitungo sa ibang tao para yung mga bagay na gusto mo, smooth sailing ang pagdating, okay? Huwag ka gumawa ng mga bagay na ng madalian o hindi pinag-isipan kasi baka mamaya maging komplikado ang mga bagay-bagay, okay? Temperance card is being clarified by tumatapon. Di yan kukunin natin. Tumatapon sila. That's not the right cards. Your spirit guides are very, very excited. Tinatapon yung mga cards. Yun, tumapon. Kunin natin yan. You have the Lover's card. Yes. Nakita ko rito, sabi ng spirit guides mo, what you need this time, Taurus, is commitment. Because Lover's cards hindi na tungkol sa love life, hindi na tungkol about sa kilig-kilig. Pero pwede rin because Lover's card and the Two of Cups all about love or soulmate match. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, huwag ka daw magmamadali. Kung halimbawa may dumating na pag-ibig o may dumating na bagong magpapatibok ng iyong puso, huwag ka daw magmamadali sa conclusion na mahal na kita, tayo na, magsama na tayo. Huwag ka daw magmamadali, Taurus, especially for those Taurus singles. Kailangan daw mahabang proseso. Pag-isipan mabuti, payabungin nyo muna yung relasyon ninyo, mag-develop, saka mo may isip kung siya ba talagang para sa'yo o hindi. Ngayon, kailangan huwag mong madali kasi baka madulas, di ba? Sa isang kwarto, dapat dahan-dahan lang, baka madulas ka sa sahig. So, ganun ka din. Don't make rush decisions para di ka magkamali sa mga ugnayan mo. Nakita ko dito, Taurus, sabi ng spirits mo, have a commitment on something that you're trying to work on for a very long time. Yung bagay na pinili mo na, sige, gagawin ko to, pag sumikapan ko to, hindi ako mapapagod, hindi ako magmamadali, tatrabahuhin ko to araw-araw, magpapakapagod ako dito, sisipagin ko, ganyan. So ngayon, your commitment will give you a good outcome. Yan ang sinasabi ng spirit guides mo, no? Kung ano man yung mga bagay na pagkatsagaan mo, pag-sumikapan mo, kailangan dyan committed ka. Hindi pwedeng atras-abante, hindi pwedeng half-hearted ka, o kaya ngayon gagawin mo, bukas hindi na. So, kailangan consistent effort, consistent not performance, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 7 of Swords. Kaya ngayon, naghahanap ka ng mga diskarte. Nakahanap ka ng blessing this time about your diskarte, about your resources, kasi nagsinipagan mo sarili mo. Naghanap ka ng mga makabagong paraan, no?
At nakita ko dito na parang you're doing it on your own. Hindi ka umaasa sa ibang tao. Hindi ka naghihintay ng tulong mula sa ibang tao. Ikaw mismo ang kumikilos. Ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para magawa yan. Nakita ko sa inyo, Taurus, na parang this time around, yung diskarte mo nagbunga. Yung ginawa mong paraan, nagbubunga. So ngayon, go with your plan ha. Go with your idea. Para, why not try ko kaya yun? Uy, why not magtinda tayo ng barbecue? Uy, why not magdagdag tayo ng pagkakakitaan natin baka makatulong, no? So meron ka mga bagong strategy. Meron ka mga makabagong paraan sa buhay mo na magdadagdag ng iyong kaperahan. Magpapalago sa iyong ginagawa. At ito yung tamang strategy for you. Nakita ko rin dito, Taurus, na huwag mo daw muna ipagsabi sa ibang tao kung meron kang plano, kung meron kang ginagawa. Huwag mo muna i-broadcast. Sarilinin mo muna, no? Kasi maraming tao sa paligid mo pwedeng mang-jinx sa ginagawa mo o pwedeng humarang dyan. Kasi unknowingly, marami dyan na, huy, hindi yung gagawin ni Taurus, hindi yan magkasucceed, mahina yan. So, unknowingly, hindi sila aware na jinx ka nila. Kasi, alam mo naman, maraming inggit, maraming mga tao na nega talaga in nature, no? Kaya ngayon, sabi ng spirits mo, yung ginagawa mo ng solo at ginagawa mo this time, mga plano, mga pangarap mo, solohin mo lang muna yan. Huwag mo muna ipamalita. Saka mo na sabihin kapag okay na, kapag successful na, para wala lang sila magagawa sa iyo, diba? Ngayon, trabahuhin mo yung mga bagay na bago, talagang new strategy, mga bagong bagay na hindi mo pa nagagawa before, pero ngayon ready ka na gawin yan para lumago ang iyong pera. Nagkaroon ka ng malupit na diskarte na talagang yayabong sa iyong kaperahan. At dyan, nag-uugat ay huwag matakot. Huwag magkaroon ng alilangan. Subukan mo, walang mawawala sa iyo, okay? The Seven of Swords is being clarified by, nakita ko kasi dito, Taurus, parang wala ka ng trust, wala ka ng tiwala sa ibang tao, na parang, uy, madidisappoint lang ako sa'yo, uy, nako, bibigay ko sa'yo yan, pero mamaya, hindi mo naman gagawin. So, parang ganyan. So, wala ka ng tiwala kapag pinasa mo sa iba yung mga bagay. Kaya sabi mo, ako nagagawa ngayon, ako nadidiskarte, at kaya naman, pag ikaw ang dumiskarte, eto ka, lalago ang iyong kaperahan at mag-enjoy ka dyan sa ginagawa mo, okay? The Seven of Swords being clarified by the Five of Pentacles. Yes. Ngayon, gusto mo talagang kumawala sa hirap. Gusto mo na kumawala doon sa pain, sorrow, at doon sa pagkalugmok mo, Sobrang hirap mo na in the past, eh. Kaya ngayon, ginagawa mo lahat para kausapin sila, para maging magaling ka sa sales talk, para makuha mo yung matamis nilang, oo, ginagawa mo lahat na makakaya mo. At nag-iisip ka, uy, why not gawin ko to? Why not ganito yung gawin ko strategy para makawala ka na sa bigat na yan? Kasi nakita mo na maraming pagkakataon walang tumutulong sa'yo. O meron kang inasahang tao na tutulong pero in reality wala eh. Nalungkot ka lang, nasaktan ka kasi akala mo nandyan sila to help you pero hindi, binitawan ka nila o pinabayaan ka nila. Kaya sabi mo, ngayon, ibabangon ko ang sarili ko, kakawala ko sa hirap, gagawin ko lahat na makakaya ko on my own. At doon, makakahanap ka ng tamang diskarte, malupit na diskarte at lalago na kaperahan mo this time. At mag-bring back yan ng energy mo, mag-bring back yan ng kaligayahan mo, ng passion mo, na ilaban ng isang bagay kasi nakaya mo mag-isa. So very, very happy for you. In the area of your near future, you have the Emperor card. Yes, in the near future, lalakas na yung loob mo. Kasi dito, sa dalawang to, napatunayan mo na kaya mo eh. Napatunayan mo na kaya mong abutin yung kaligayahan at abundance na matagal mo hinangad sa buhay mo dahil tinapangan mo. Ginawa mo mag-isa, lumagpas ka sa mga bagay na paghihirap mo, gumapang ka, yes, nahirapan ka, yes, pero kinaya mo lahat. Ginawa mo mag-isa. And here ikaw. Talagang ine-enjoy mo yung mga bagong blessing na dumarating. At ito ka na in the near future, having the control back in your life. Nasa order, nasa ayos, nasa sistema, lahat ng area dyan, gamay na gamay mo, ikaw yung leader ng buhay mo, lahat ng tao sa pamilya mo nakatingin sa'yo, tinitingala ka, nirespeto ka, lahat sila ay parang bago sila kumilos, kinoconsult mo na nila sa'yo. Parang lahat sila nakadepende sa'yo. No, you're very, very dependable, Taurus. Either sa workmates mo, sa trabaho, sa pamilya, lahat sila believe sa'yo at lahat sila nagtitiwala sa'yo na, uy, si Taurus, kaya niya yan. Uy, si Taurus, tanongin natin siya kasi si Taurus, magaling siya mag-decide, magaling siya magpayo, magaling siya kumilos, no? Lahat kaya niyang gawin, kaya mong asikasuhin ng, parang narinig ko, minamani mo na parang ganyan. Kasi very, very wise ka na eh. Ang dami mo ng pinagdaanan, ang dami mo ng nalampasan. Eto ikaw, nakaupo ka standing tall, nakaupo ka dito with all your might, with all your power, and handa kang tumayo sa mga paninindigan mo, handa kang tumayo para sa mga desisyon mo, hindi ka pinanghinaan ng loob para kami sabihin sila ibang bagay sa iyo, no? Porque meron silang sabihin na pangit, ikaw hindi ka naapektuhan, sabi mo, malakas ako, kaya ko to, hindi ko kayo kailangan, magagawa ko to on my own, you're now the leader of your life. At maganda yan because nakita ko na hindi ka na rin may isa ng ibang tao, hindi ka nila magagamit, hindi ka nila mamamanipulate. You are a very, very wise man. At nakita ko na dahil nalagpasan mo lahat ng ito, bagong ikaw na yan, napakatatag mo na at napakatibay mo na. Okay? The Emperor card, yun lumipad, you have the Ten of Pentacles. Yes, dahil ikaw ay may powerful stance ngayon.
Okay? Dahil sa dinaanan mong hirap sa paggawa ng mga bagay on your own at nakayanan mong kumawala sa hirap, kumawala sa struggle, at talagang meron kang paninindigan at paghihintay sa mga bagay na napag-decidean mo before, mga commitment na binigay mo lahat-lahat ng makakaya mo. Ito ka, sitting here, enjoying what you have, having the power to say no, to say yes, having the power to do what you want. At talaga namang makukuha mo yung kasaganahan na pangpatagalan. Nakita ko ito, new job, talagang solid na posisyon yan. Either nakita ko na parang na-promote ka and sitting there having this big position na talagang solid yung trabaho mo dyan, regular ka, talagang lalaki yung iyong kaperahan pang matagalan. Hanggang sa mag-retire ka, hanggang sa magka-apo-apo ka, ito yung trabaho magbibigay sa iyo ng maraming pera. No, nakita ko rin negosyo. Parang ikaw yung boss sa negosyong yan, na ipupundar mo this time, at talaga namang magagamit mo yan for a very long time for the family. This is your legacy. Nakita ko yan. This is your legacy, at parang dito kakikilalanin, dito ka magkakaroon ng pangalan, at yung reputasyon mo dito parang magkakaroon ka ng matibay at matatag na reputasyon at kikilalanin ka ng maraming tao for a very long time. So congratulations sa iyo, Taurus. In the area for challenge, bigyan ka ng 2 cards. You have gratitude. Magkaroon ka doon ng be grateful for every moment, keep a heart of gratitude. Pag thankful ka kay God, pag thankful ka sa mga bagay na meron ka, sinasabi ko sa iyo, ibibigay pa niya yung mga bagay na gusto mo. Kasi nakikita niya, pinapahalagahan mo Okay? Another message of insight. Insight is the fruit of wisdom. Keep a learning attitude. Yes, ngayon dapat hindi ka matakot matuto. Hindi ka matakot na magkaroon pa ng maraming kaalaman. Kasi makatulong yan sa iyo. The more you know, the more power you have. Kaya ngayon, kung meron ka mga balak na abutin, dapat pag-aralan mo din yun para kung ano yung pinapasok mo, smooth sailing ang labas para sa'yo. Okay? Another message, you have bravery, katapangan. Face the unknown with bravery, trust your steps. Yes, kung matapang ka talaga ngayon at masigasig ka at madiskarte ka, alam mo yung mga taong madiskarte, yung mga taong street smart, doon ako believe Kasi ako, bookworm ako, Taurus Talagang mahilig ako magbasa, studious ako talaga ako sa school Pero yung mga taong madiskarte sa buhay, yung talagang everyday gagawa sila ng paraan para magkapera. Ikaw to madiskarte ka pagdating sa pera mo Aalis ka ngayong umaga, pagdating na hapon may dala ka ng pera, may dala ka ng diskarte, may dala ka na agad na paghakitaan. Ganun ka, street smart Those street smarts, yun yung taong talagang believe ako. Talagang ang galing-galing nila gumawa ng paraan sa buhay nila. Talagang maparaan. Kaya yun daw kailangan mong gawin here with a bravery at kailangan maging matapang ka sa buhay, okay? In the area for challenge, ito, Chariot card, urong sulong. Meron ka ng plano, meron ka ng gustong gawin, pero ay, di ko kaya, ayoko yan, balik tayo. Kailangan talaga matapang. Kailangan, wag nang uurong. Ilaban mo yung plano niya. Tingnan mo sa Chariot card, iiwanan niyo yung mga bagay sa past niya. Tama na yan. Kalimutan mo na yun. Move forward, okay? Wag mo nang isipin pa yung past. Wag mo nang balik-balikan pa yung mga bagay na kinalugmukan mo, yung mga tao naging rason kung bakit ka bumagsak, kung bakit ka naloko, kung bakit ka naiwan, kung bakit ka naging broken-hearted. Forgive the past. Forget the past and move forward. Yan ang challenge you for the week, Taurus. Hindi ka daw makaaba-abante. Bakit kaya? I-clarify natin to. Ano yung dahilan ni Taurus? Bakit di siya makaaba-abante sa buhay niya? Ano yung bagay na pupigil sa'yo para mag-charge forward? You have the Sun card in reverse. Yes, nakita ko ito kasi hindi ka pa daw nalilinawan. Hindi ka pa daw malaya kasi. Parang you need to free yourself sa mga tao, sa buhay mo na pumipigil sa'yo para i-achieve yung mga bagay na gusto mong gawin. O kaya, hindi ka pa daw kasi na-enlightened sa mga bagay na, ito pala dapat ko gawin. Oo nga, tama tong plano ko, ituloy ko na to. So parang, take away the fear of losing or take away the fear of failure. Sabi ng spirits mo, tapangan, be positive lang. Marami kang kinakatakot, Taurus, with the Sun card here. Si Sun card kasi is all about positivity. Pero dahil nasa challenge siya, marami kang kinakatakot. Marami ka mga overthinking and mga falsehood na iniisip para, baka matalo ko, baka di ko kaya, baka mag-fail ako dyan, huwag ko nang gawin, ayoko na. Enough of negative thinking. Think positive at ilarga mo yung plano mo. It will lead you to a brand new beginning, okay? In the area of your fortune, you have navigating by the stars, follow your bliss. Yes, ito yun may stars ka sa above mo at sila yung gabay mo para mag-move forward. You are being protected and guided and supported by the ancestors and your spirit guides. Kaya ilaban mo yung plano mo. Huwag nang urong sulong. Follow your bliss. Sundin mo ang puso mo. Sundin mo kung ano yung magpapaligaya sa'yo. Okay? Another message of infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Yes, huwag ka mag-alala. The universe is providing you with abundance ngayong linggong ito. Congratulations. Another message
you have choosing your path, all is possible. Oh, mamili ka na daw, huwag kang matakot, lahat yan ay posible para sa'yo. In the area of your fortune, you have the 7 of Pentacles. Yes, ngayong linggong ito, magbubunga na yung pinaghihirapan mo. Ngayong linggong ito, meron ka daw makukuha na reward, o meron ka daw hinihintay na call, chat, or text o confirmation. Parang yung civil exam, yung parang licensure exam daw, na resulta makukuha mo na, or yung medical exam makukuha mo na, yung papers, yung documents approved na, ganyan. So, meron kang hinihintay eh. Ngayon ito, nakaraang buwan, nakaraang linggo, na parang ang tagal-tagal mo lang hinintay, ngayon darating na siya. Okay, Taurus? Don't fret, don't worry. Darating na rin yung magandang bunga sa pinag-asikasuhan mo last time. No? Nakita ko rito na delay man o na late man, pero ngayon ligong ito, makukuha mo na yung bunga o resulta. Some of you, parang yung perang nabinbin o yung perang hinintay mo from a paper na inasikasa mo, ayan, makuproseso na makukuha mo na yung pera, hindi ka na maghihintay, hindi ka na maiinip. For some, nakita ko dito na akala mo talo ka na, akala mo wala ng pag-asa, biglang boom, biglang may tumawag sa'yo, okay Taurus, andyan na, okay na, approve na yung papers, approve na yung ginagawa mo, kompleto na, parang ganyan. So, asahan mo daw this week, Taurus, yung inaasikasong bagay na sobrang tagal mo nang inaasikaso, may tatawag sa'yo confirming yes, approved na o kompleto na at makakalarga ka na. Okay? The 7 of Pentacles being clarified by the Tower card, yes. This good news or this development or this result will change your life for the better. Magbabago na ang buhay mo this time dahil sa development na ito. Kung meron kang hinihintay talaga na mga papeles o mga tawag o kaya good result sa something na pinagtrabahuhan mo ito ng makaraang buwan, tapos nabinbin yung outcome na parang, ano nangyari dun? Anong resulta? Wala nang tumawag, wala nag-update sa akin. Ngayon, biglang may mag-update sabihin sa'yo, Taurus, yung good news, ibibigay niya sa'yo, yan ang magbabago sa buhay mo, magbabago sa direction mo, at talaga namang you're on the path of greater money. So congratulations sa'yo, Taurus, okay? In the area of your advice, you have work through your fears. Yes, yung mga takot, sabi ko sa di ba kanina, yung takot, itapon mo yan. Wala ka marating kung puro takot, kung puro alinlangan, kung puro duda, okay? Work through your fears. Another message, you have look at the bigger picture. Yes, kung ngayon natatakot ka at parang may alinlangan ka, may duda ka, lawakan mo ang iyong pag-iisip, lawakan mo ang isip, sa'yo mo, ay gagawin ko talaga to kasi ay para sa mga anak ko to, ay para sa pamilya ko to, ay para for the next 10 years may ipon na ako. So, lalawak ang pag-iisip mo, mas gagawin mo siya ngayon. So, ngayon, kung limitado ang mata mo sa isang bagay, lawakan mo lang. Para saan? Para kanino? Magbibigay sa iyo yan ng kalinawan na parang, oo nga, sige, ilaban ko na kasi for the greater good ito, okay? Another message, you have a time to give rather than take. Ito yung pagkakataon daw na magbigay kesa kubra ng kubra. I don't know why. Parang it's either you need to sacrifice something this time in order for you to get the valuable thing. Parang magganyan. May mga bagay kang dapat ibigay para yung kapalaran sa'yo ay bumalik at gumante na ibigay sa'yo higit pa. Parang ganon, okay? Give and take, be charitable this time. Sa yung challenge, sa yung advice, you have the 5 of Swords. Sabi ng spirits mo, kumawala ka na ha, kumawala ka na sa mga painful experiences mo o sa mga painful relationships o sa mga painful na mga ginagalawan mo. Sabi mo parang, worth it pa ba itong ginagawa ko dito? Baka time na for me to go on and move and chase new things, to have a new blessing, to have a new opportunity. Sawang-sawa ka na sa hirap. Ngayon, makahanap ka na bagong strategy. Sabi mo, tama na, di ko na kaya. Worth it pa ba lahat ng to? Kung hindi, move. Okay? Sabi ng spirits mo, huwag ka daw mag-dwell pa sa negativity. Always celebrate what you have. Okay? Along the way, alam ko nahirapan ka. Along the way, alam ko gumapang ka, napagod ka, nasaktan ka, nadulog ang puso mo by other people. Huwag mo nang balikan yun. Huwag mo nang alalahanin pa. Move forward, move forward. Hindi worth it ang pag-alala sa mga yon. Hindi worth it ang pagbalik-balik back and forth sa mga bagay na talagang painful o bitter ka pa o masakit pa. You need to move on and face your new reality. And always mo i-celebrate ang mga bagay na meron ka. Okay? That 5 of Swords being clarified by the 8 of Swords. Yes, hindi ka stuck, okay? Hindi ka stuck. Yung nakaraan lang nagpapastuck sa'yo. Kakabalik mo kasi sa past. Sabi mo, nami-miss ko sila. Ay, gabi yung ginawa sa akin. Nakainis yung taong yung ginawa sa akin. Ito yung ganito, ganyan. Nandun ka pa rin. Hindi ka makapag-move on. Sabi ng spirits mo, mag-move on ka na. Iwanan mo na yung mga painful in the past para hindi mo maramdaman na stuck ka. Para hindi mo maramdaman na wala akong magalawan, wala akong ganito, wala akong ganyan. Bine-blame mo kasi yung past eh. Kaya ako ganito kasi ginawa sa akin yung ganyan. Kaya wala akong pera ngayon kasi ginawa na ito, ginawa na ganyan. So, pag lagi mo sinisisi yung past, lalo kang hindi maka-move forward. Ngayon, sabi ng spirits mo, maraming paraan para makawala ka sa hawla ng kahirapan. Maraming paraan para makawala ka sa stuck mindset mo. Think. Ipahinga mo sarili mo. Okay? Ipahinga. Para makapag-isip ka ng tama. At kaya mo. You have the power, you have the ability to talk and to persuade other people and to get what you want. Kailangan at galingan mo, discarding malupit. Okay? Ang outcome mo, but first, bigyan mo na kita ng
fortune cards. Una-una, wall, misunderstanding. Yes. Kaya kailangan talaga matibay at maayos sa pag-uusap kasi meron daw misunderstanding this time. Another message, you have door. Opportunities are waiting for you. Congratulations sa iyo, Taurus. Another message, you have stork. News of birth of a new business or opportunity. Yes. Pero ka talagang inihintay ngayon na talagang magandang balita tungkol sa isang trabaho o pagkakataon. Okay? Another message, you have bow. You're highly thought of. Yes. Like I said kanina, meron taong kinikilala kang mas mabuti ka o respectable ka this time. Another message, you have dog close up, pleasure with a close friend. Yes, ito yung pagkakataon na lumabas ka naman with a friend para makapag-relax ka, okay? Another message of spear, heartache over what you no longer have. Yes, ito yun. Yung mga pain mo in the past, yung mga bagay na iniisip mo pa rin hanggang ngayon kasi nawala sa'yo, natanggal sa'yo, sobrang makadurog puso, no? Pero sabi ng spirits mo, move on na, move on na. Makapag-meet ka sa friends mo para malinawan ka, para gumaan ka ang yung pakiramdam mo, okay? Ang outcome mo, ito yon. Ano kaya outcome ni Taurus for August 11 to 17? But first, ihanda mo na, Taurus, ang iyong pangmalakas ng isang tanong, isang sagot, ha? Kasagutin yan at the end of the reading, okay? So, Taurus, ang August 11 to 17 outcome mo ay... Wow, Knight of Wands. Si Knight of Wands is a card of good news. Meron siyang darating na good news this time. Nagpapataas ang energy mo. Para magugulat ka na, nandiyan na ba? Andiyan na yung tawag, andiyan na yung yes signal, andiyan na yung go signal, andiyan na yung approval, andiyan na yung bagay na para sa akin. Bigla-bigla ka magugulat. Pero yun ang magbibigay sa'yo ng malakas na energy to move forward. Okay? Sabi ng spirit guides mo, go, so good, laban. Agawin mo yan. Pagsumikapan mo yan. Idire-diretso mo yan because good outcome is here. Nakita ko na hindi ka na mahihirapan or hindi ka na papapigil sa sinasabi ng ibang tao. Ikaw yung ngayon na parang masigasig ka eh. Laban ka ng laban, sugod ka na sugod, walang kahit na sino makapag-down sa'yo at nag-e-enjoy ka sa proseso na to. Nakita ko yan, na parang whatever you're trying to do this time, gawin mo lang with all your heart, with all your passion and love. Talaga naman mag-e-enjoy ka sa journey na yan. And it will be a wonderful, wonderful experiences. Okay? So, Knight of Wands being clarified by the Five of Cups, yes. Ito yung tawag, text, caller, chat na sabi mo, nandiyan na, good news, dumating na, talaga susugod ka doon, ilaban mo, di ba? Parang, yes, andito na, makakapunta na ako, makakalarga na ako dyan. And then, boom, bigla-bigla mo makakalimutan na yung past. Bigla-bigla mong malalet go na yung mga nakaraan na pinanghinayangan mo, mga nakaraan na hanggang ngayon, iniisip mo pa rin, sana ganito, sana ganyan, sana nakuha ko yun. Pero dahil dito sa bago mong gagawin, nakapag-move on ka na. Parang, finally, na-let go ko na rin yung mga bagay na hindi ko na pala dapat asahan pa yun kasi may bagong darating na talagang higit pa sa inaasahan mo at talagang na-excite ka kasi this is something beautiful, no? Nakita ko na sa'yo mo, okay, time na for me to let go. Time na for me to move on and embrace this new opportunity. Talaga namang magbibigay sa akin ng bagong meaning sa life ko. Magbibigay sa akin ng sigasig, ng tapang, ng dedikasyon and motivation to fight more. Okay? Napakagandang outcome for you. Nakita ko mag-land ka sa job o negosyo or passion project at talaga namang i-enjoy mo siya ng sobra-sobra. So Taurus, that is your August 11 to 17. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Taurus, close your eyes and concentrate on this one question, okay? Spirit Guide, Holy Spirit, ibigay din kay Taurus sa sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel card to clarify your question dahil ang nasa tabi mo ngayon ang iyong angel guide at binibigyan kanya ng garantiya na ito ang sagot sa iyong tanong, okay? You have 1 and you have 2. Okay, Taurus, open your eyes, inhale. And exhale, the answer to your question is, you have, tumalon, pasensya na po, bukas kasi ang fan ko. Bukas ng fan ko, tumalon yung mga cards. Wait lang. Yan. You have the 8 of Pentacles in reversed. You have the Magician card in reversed. You have Yes card. And you have Ask Your Angels. Okay. Sabi ng angel mo, magkaiba sila ng gustong sabihin sa iyo ng spirit guides mo sa angel guide mo. Sabi ng angel, yes, it will be yours. Okay? Kung anong question mo, sa iyo yan. And ask your angels for sign. Pwede habang natutulog ka, or angel number, or quotes, or song lyrics na makaka-apekto sa iyo. Those are your angels talking to you. Bibigyan ka ng intuition and knowledge and the messages. Okay? Sabi naman ng spirit guides mo tungkol sa question mo, meron ka pang alinlangan, meron ka pang takot o kaba kung kaya ko ba to, magagawa ko ba to, am I ready enough? Meron kang alinlangan pa. So ngayon, work on that. Kung gusto mo talaga makuha yung question mo, kailangan handa ka. Kailangan, you need to convince yourself that this is yours. No? Kailangan mo rin sabihin sa sarili mo na tanggalin ko rin duda. I can do it. I can manage this. This is mine. Kailangan talaga fully solid ka doon. Sayo pa ng spirit guides mo, 8 of Pentacles in reverse. Kailangan daw paglaanan mo yung maraming effort. Hindi pwedeng ito nang gagawin mo. Bukas hindi na. Kailangan consistent work. Consistent effort kung talaga gusto mo makuha yung question mo. Kailangan palaban ka, kailangan masipag ka, kailangan gawin mo yung mga bagay na kailangan mo gawin to fully get that. Walang atras abante, walang takot, walang kaba.
do it and it will be yours. Okay? Ngayon, ang garantiya sa'yo ng angel mo, yes, it will be yours, and meron ka mga sign na makukuha from your angels. Okay? Taurus, that is the answer to your question. So, hopefully po naka-resonate ka. This is also your August 11 to 17. So, po kayo naka-resonate, so po naka-relate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Taurus, I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.